Mabuhay! Ngayong araw ating tatalakay ng ilang mga kasuotan ng mga Pilipino, dito lamang sa The More You Know series. Ang mga kasuotang Pilipino ay hango o nagmula sa kani-kanilang lungsod, kultura at relihiyon. Ating simulan at alamin ang mga ito. Una, ang barong Tagalog. Isang magaan na pang-itaas na damit para sa mga lalaki. Karaniwang gawa sa pinya o husi na tela. Madalas itong isinusuot sa mga formal na okasyon. Pangalawa, ang barot saya. Tradisyonal na kasuotan para sa mga babae na binubuo ng baro, pang-itaas, at saya naman ang palda. Ang baro ay maaaring may manggas na paboritong-paborito ng mga babae, habang ang saya ay mahaba at maluwag. Pangatlo, ang terno. Isang eleganteng kasuotan para sa mga babae na kilala sa kanyang makalumang disenyo at malalaking manggas. Karaniwang itong sinusuot sa mga formal na okasyon at kasalan. Ang apat, kamisa de chino. Isang uri ng pang-itaas na damit para sa mga lalaki na karaniwang gawa sa cotton o polyester. Ito ay isang pangkaraniwang kasuotan sa araw-araw na buhay. Panglima, salakot. Isang uri ng malawak na sombrero na gawa sa nipa o buri na karaniwang isinusuot sa mga bukirin at sa ilalim ng araw. Ang anim, ang hablon. Isang uri ng tela na ginagawang kasuotan, partikular sa Visayas. Ito ay may mga makulay na disenyo at kadalasang ginagamit sa paggawa ng mga modernong fashion items. Alam mo ba, marami pang iba at nag-iiba ang mga kasuotan depende sa rehiyon at kultura? Narito ang mga halimbawa ng mga kasuotan depende sa rehiyon at kultura. Pang-pito, kamiseta or kimona. Isang pang-itaas na damit na karaniwang isinusuot sa mga formal na okasyon sa ilang bahagi ng Luzon, tulad ng Ilocos. Madalas itong sinusuot kasama ng palda o saya. Pang-walo, ang mga kasuotan ng mga kigal tiboli. Ang pang-itaas niya ay tinatawag na kigal bentilas at ang palda ay tinatawag na lewek tedeyung. Ang mga beaded belt ay tinatawag na hilet lemimet. Ang kwintas ay tinatawag na bekalu at ang headdress ay tinatawag na sewat. Ang siyam ay ang igorot traditional clothing. Ang tradisyonal na kasuotan ng lalaki ng mga igorot ay tinatawag na bahag. Ang pangunahing layunin ng bahag ay takpan ang pribadong bahagi ng lalaki. Ang tradisyonal na kasuotan ng mga igorot ay karaniwang tinatawag na tapis. Pang-sampu, kasuotan ng mga taga-Moro. Ang mga Moro ay kilala sa kanilang mga bihasang mga habi at mananahi. Ang mga babaeng Moro ay nagsusuot ng tradisyonal na kasuotan na tinatawag na malong, na isang makulay na tela na nakabalot sa katawan. Ang mga lalaki at babae ng mga Moro ay nagsusuot ng malaking tela na nakabalot sa kanilang bewang, na tinatawag na patadyong. Pang-11, ang kasuotan ng mga badyaw. Isang tradisyonal na kasuotan ng mga badyaw sa Sulu. Ang mga babae ay may mga intricate designs at makukulay na tela na nagsasalamin ng kanilang kultura. At pang-12, kasuotan ng mga yakan. Yakan sawal ay pantalon na may zigzag at diamond repeated pattern na gawa sa bamboo fibers. Ang baju yakan ay idinisenyo upang tumugma sa pantalon yakan piece. Isinusuot upang takpan ang buhok araw-araw. Ang seputangantid ay may maraming iba't ibang disenyo. Ang seputangantid ay maraming iba't ibang disenyo, ngunit ito ang pinakaubos ng oras at pandekorasyon na habi ng Semek. Ito ang larawan ng mga halimbawa ng kasuotan ng mga taga-yakan. Ilan lamang ito sa mga kasuotan ng mga Pilipino, maging ng ating mga ninuno. Ang bawat rehiyon sa Pilipinas ay may kanya-kanyang tradisyonal na kasuotan na nagpapakita ng kanilang kultura at kasaysayan. Ang mga kasuotan na ito ay mahalaga hindi lamang bilang bahagi ng kasaysayan, kundi bilang simbolo ng yaman at pagkakaiba-iba ng bansa. Hanggang sa muli, ito po ang The More You Know series with Corbett Alvaro.